sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Isang madaling araw taong 2001, bandang alas 5. Sa isang highway sa probinsyang Rizal na balot ng makapal na hamog, isang luma at kalawangin na truck ang natakpuang bumangga ng diretso sa isang guardrail. Ang lalaking nasa edad na 63, na walang malay sa loob ng driver seat, ay idineklarang patay na. Siya si Jose Pepe Cruz. Isang driver ng truck na halos buong buhay niya ay inilaan sa pagtataguyod at pagpapalaki sa kanyang dalawang anak. Sa unang tingin, mukha itong isang karaniwang aksidente dulot na antok sa isang makang-umaka na puno na hamog. Ngunit, may makabahay na hindi maktukma. Ang kanyang seatbelt ay mayos na nakakabit, ngunit ang sukat sa kanyang noo ay hindi tumutukma sa anumang bahagi ng manibela. Walang bakas ng pagpreno. Sa halip, tila bumilis pa ang truck bago ito sumalpok sa guardrail. Sa katawan niyang, isang taong ni minsan ay hindi uminom ngang alak, natakpuan ang mataas na antas ng sleeping pills sapat para mawalan ngang malay ang sinuman. Sa ganitong kalagayan, imposible para sa kanya hindi lang ang magmaneho, kundi kahit ang manatiling tuwid. Ang mas nakapagtataka pa ay ang sumunod na natuklasan. Ilang araw bago ang kanyang pagkamatay, nagpa-reserve si Mang Pepe sa isang events place sa bayan at nagpagawa na rin ng singsing. Ang matandang biyudo na buong buhay ay nakatuon sa maanak ay mayroon na palang bagong pag-ibig na pangakong pagsisimulan ng panibagong buhay. Isang taong laging nakangiti at nagsasabing may magandang mangyayari sa lalong madaling panahon. Paano nangyaring ang isang tulad niya ay mag-isang pumanaw sa isang mahamok na highway? Sa isang sulok ng burol, isang babaeng nakaitim ang tahimik na nagpupunas ng kanyang naluha. Hawak-hawak niya ang isang graph ng imbitasyon sa kasal na pinili nilang dalawa ni Mang Pepe. Ngunit, sa harap nga nakikiramay, walang awas siyang pinalayas. At hindi nagtagal, isang masamang sismis ang kumalat tungkol sa kanya sa buong komunidad. Isang babaeng naghahabol lamang daw sa yaman ng matanda. Sa huli, nilisan niya ang bahay na dapat sanay titirhan nila ni Mang Pepe, at tahimik na naglaho sa isang malayong siyudad. Hindi birong halaga ang naiwan ni Mang Pepe. Isang maliking life insurance, at isang apartment na dumubol ang halaga dahil sa napipintong redevelopment. Sa huli, isinaranggam ga pulis ang kaso bilang isang aksidente isang taong nakamali sa pag-inom ng pampatulog. Ang pagkamatay ng isang lalaking kilala sa kanyang kasipagan ay dahan-dahang kinalimutan ng mundo. Tanging ang matandang mag-asawang may-ari ng lugawan, kung saan laging kumakain si Mang Pepe tuwing madaling araw, ang hindi matanggap ang konklusyon. Alam nilang hinding-hindi niya basta-basta gagawin iyon sa kanyang sarili. Mahigit isang dekada ang mabilis na lumipas. Noong taksibol ng 2014, nang ang kaso ay tila ganap ng kinalimutan, salop ngang luma at abandonadong truck sa bakuran ng isang bahay sa probinsya, isang maliit na bagay ang natakpuan. Isang lumang mini-recorder na laging binubuksan ni Mang Pepe sa driver's seat para hindi niya makalimutan ang mausapan sa dispatcher at kliyente. Isang matagal na niyang ugali na kahit ang sarili niyang mga anak ay hindi alam. Sa parehong panahon, sa isang malayong lungsod, ang babaeng may sakit na nag-isa ay muling binuksan ang isang matagal nang nakatagong kahon. Nang hawakan niya, ang isang kalawangin na susi sa loob nito, muling nagbalik sa kanyang pandinig ang mahuling salita ni Mang Pepe. Lahat ng record ko, nasa loob ng truck na to. At sa masandaling iyon, isang tao na matagal nang binalot ng konsensya ang naghahanda para sa kanyang huling pakumpisal matapos masentensyahan ng taning sa buhay. Ang mangipin ng gulong ng hustisya na matagal nang natigil ay muling nagsimulang umikot pagkatapos ng mahigit isang dekada. Ang prescriptive period para sa kasong murder ay malapit nang matapos. Ang tunok na madaling araw na iyon, na natutulok sa loop na lumang recorder, ay malapit nang marinig ng buong mundo. Bakit kinailangang mamatay nga isang masipag na ama? At sino ang pangalang pilit niyang isinisigaw sa kanyang nahuling sandali? Nagsimula ang kaso noong 2001. Isang madilim na umaga kung saan makapal ang hamog sa isang highway sa Rizal. Kalalampas lang ng alas 5. Walang kataw-taw sa paligid, at kahit ang ugong ng truck ay hindi marinig. Sa tahimik na daan na iyon, isang lumang isang toneladang truck ang nakaparada ng pahilig. Ang harapan nito ay wasak matapos sumalpok sa guardrail. Sa loob ng bintanang driver seat, isang anino nga laki ang walang galaw na nakasandal. Isang deliveryman ngatas na araw-araw dumadaan sa rutang iyon ang nakataong napadaan. Sa daan na karaniwan niyang nilalampasan lang, napabagal siya dahil sa kakaibang tanawin. Isang truck na nakatigil ng matagal sa gitna ng amok. Ipinaradang deliveryman ang kanyang sasakyan sa gilid at dahan-dahang lumapit. Kahit anong katok niya sa bintana, walang sagot mula sa lalaki sa loob. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Umatras siya at agad na kinuha ang cellphone para tumawag sa pulisya.
Ilang sandali pa, dumating ang nga pulis at rescue team na may malakas na sirena. Hindi pa rin humuhupa ang hamog, at ang ilaw lamang ngang na flashlight ang tumatagos sa mamasa-masang hangin. Maingat na binuksan ng isang rescuer ang pintong driver seat at kinapa ang pulsong lalaki. Sandaling katahimikan. Umiling ang rescuer at mahinang sinabi na pumanaw na ito. Isang batang pulis sa eksena ang naksalita, makapal po ang hamok at madaling araw, mukhang aksidente dahil sa antok. Akmang kukunin ng ang pulis ang kanyang radyo para iulat ang sitwasyon nang dumating ang hepe ngang investigador, si Detective Ricardo Rick Diaz. Tahimik na inikot ni Detective Diaz ang truck. Pagkatapos, lumapit siya sa driver's seat at masusing tiningnan ang bangkay. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mayos na nakakabit ang seatbelt nga laki, pero may malalim na sugat ito sa noo. Tiningnan ni Diaz ang manibela, ang salamin, at ang dashboard. Walang anumang bakas na tumutukma sa sugat na iyon. Kumunot ang noo ni Diaz at umiling. Agad na nakilala ang bangkay. Pangalan: Jose Cruz. Edad: 63. Isang lalaking mag-isang pinalaki ang dalawang anak matapos makipaghiwalay sa asawa. Halos 30 taon siyang nagtrabaho bilang driver gamit ang truck na iyon. Kung tatanungin mo ang kapitbahay, lahat ay tatango sa pangalang Jose Cruz dahil sa kanyang kabutihan. Malapit lang doon ang isang lugawan kung saan araw-araw siyang kumakain tuwing madaling araw. Ang matandang mag-asawang may-ari, nang mabalitaan ang nangyari, ay hindi makapagsalita sa harap ng lugawan. Lumapit ang matandang babae kay Detective Diaz, namumula ang mga mata, at nagsalita, "Kagabi lang, nakaupo pa siya diyan." Sabi niya, may magandang mangyari raw sa kanya, habang nakangiti. Paulit-ulit nilang sinabi na hinding-hindi sasaktan ni Mang Pepe ang kanyang sarili. Maingat na isinulat ni Detective Diaz ang lahat sa kanyang kwaderno. Makalipas ang ilang oras, dumating ang paunang resulta ng autopsy mula sa NBI. Natakpuan sa katawan ni Jose Cruz ang mataas na antas ng sleeping pills. Dahil hindi man lang siya umiinom ng alak, lalong naging kahinahinala ang resulta. Ayon sa ulat, sa ganung karaming dosis, imposible para sa kanya na makagalaw, lalo na ang magmaneho. Matagal na tinitigan ni Diaz ang ulat habang nakatingin sa bintana. Bumalik si Diaz sa pinangyarihan ng aksidente. Ginamit niya ang kanyang flashlight para suriin ang mangga bakas ng gulong sa kalsada malapit sa guardrail. Walang kahit anong bakas ng pagpreno. Sa halip, mukhang bumilis pa ang sasakyan bago ito sumalpok. Bumuntong hininga si Diaz at umiling. Hindi nagdagal, nasa mesa na ni Diaz ang bank records at phone records ni Mang Pepe. Ilang araw bago siya namatay, nagpa-reserve si Mang Pepe sa isang events place. Natakpuan din ang resibo para sa isang singsing na ipinagawa niya. Ang matandang biyudo na buong buhay ay nakatuon sa mga anak ay mayroon na palang pakakasalan. Natigilan sandali ang daliri ni Diaz habang nakaturo sa dokumento. Noong hapong iyon, inihanda ang burol ni Mang Pepe sa isang punerarya sa siyudad. Isang makapatid na nakaitim ang umiyak sa harap ng kabaong. Sila ang nakatatandang kapatid na si Paulo Reyes at ang nakababatang kapatid na si Sofia Reyes. Walang tigil ang kanilang pag-iyak sa harap ng tao. Ngunit ang tingin ni Detective Diaz ay hindi napunta sa kanilang maluha, kundi sa kanilang mata. Sa gitna ng pag-iyak, panandalian ngunit malinaw na nakatinginan sina Paulo at Sofia. Para silang may pinag-usapan sa pamamagitan ng mata. Hindi pinalampas ni Diaz ang sandaling iyon at itinatak ito sa kanyang isipan. Sa isang sulok ng burol, tahimik na nakatayo ang isang dikilalang babay na nasa edad 50. Nakasuot ng itim, ang pangalan niya ay Elena Santos. Siya ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Mang Pepe. Hawak niya ang draft ng imbitasyon sa kasal na pinili nilang dalawa. Tahimik lang siyang umiyak. Noon siya napansin ni Paulo at Sofia. Agad na nagbago ang kanilang mamukha. Mabilis na lumapit si Paolo kay Elena. May ibinulong siya sa mahinang boses. "Anong ginagawa ninyo rito? Umalis na po kayo?" Nakatayo rin sa tabi si Sofia, nakahalukip-kip, at matalim na tinititigan si Elena. Susubukan sanang magsalita ni Elena, ngunit natigilan lang siya. Sa huli, sa gitna, tingin maga nakikiramay, pinalabas siya burol. Ang draft ng imbitasyon ay lukot-lukot sa kanyang kamay. Pagkaalis ni Elena, tinawag ni Paulo at Sofia si Detective Diaz sa isang tabi. Umiyak na nagsalita si Sofia, "Yung babaeng yon, hinahabol niya lang po ang perang tatay namin, Detective." "Totoo po." Tumangon ng mariin si Paulo. "Ginamit niya po ang kalungkutan ni Itay. Pakiimbestigahan niyo po siya." Ang lahat ng sinabingang makapatid ay nakaturo kay Elena. Ang redevelopment ng apartment na nakapangalan sa ama, ang laman ng bank account, at ang estrangherang babay.
Paulit-ulit nilang sinabi ang tatlong bagay na ito kay Detective Diaz. Tahimik na nakinig si Diaz. Sa kanyang kuwaderno, isinulat niya ang isang pangalan, Elena Santos. Dahan-dahan niyang binilugan ito. Ngunit hindi pa rin inalis ni Diaz sa kanyang isipan ang isang katotohanan. Ang katotohanang walang sinuman ang nagtanong kung nasaan sina Paolo at Sofia noong madaling araw na namatay si Mang Pepe. Paglabas ni Diaz sa punerarya, tumingala siya sa langit. Naisip niya na ang hamok na bumalot sa highway noong madaling araw ay marahil hindi pa rin nawawala. Ang larawan ni Mang Pepe ay tahimik na nakatingin sa mga nakikiramay. Sa kanyang muha, isang katotohanan na wala pang nakakalam ang mabigat na nakabalot na parang makapal na hamok. Kinaumagahan, 3 araw matapos ang libing ni Mang Pepe, abala ang istasyon ng pulisya, ngunit tahimik ang mesa ni Detective Diaz. Maaga niyang ipinatawag si Elena Santos bilang isang resource person. Bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok si Elena na nakaitim na coat. Kapansin-pansin ang kanyang pakpayat sa loob ng ilang araw. Ang dulongang kanyang ngadaliri ay bahagyang nanginginig sa kanyang kandungan. Hindi nakmadali si Diaz. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga dokumento habang pinakmamasdan ang mukha ni Elena. Mukha siyang isang taong alam na ang mahinalang ibinabato sa kanya. Maingat na nagtanong si Diaz. Paano sila nakakilala ni Mang Pepe at paano sila umabot sa puntong magpapakasal? Mahinang nagsimulang magkuwento si Elena. Nakakilala raw sila sa isang maliit na charity center. Matapos malaman ang kwento ngang, isa't isa, natural na nahulog ang kanilang loob. Maingat na inilabas ni Elena mula sa kanyang bag ang ilang lumang sulat at mga litratong makasama sila. Sa malitrato, abot nga ang ngiti ni Mang Pepe. Bihira sigurong makita ang sinuman ang ganitong kasayang ngiti mula sa isang taong buong buhay ay nagmaneho lang ang truck. Matagal na tinitigan ni Diaz ang malitrato. Sa kalagitnaan ng interogasyon, maingat na binanggit ni Diaz ang isang sismis. May mga nakarinig daw na nag-away sila tungkol sa pra. Bahagyang nagulat si Elena. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagsalita siya. Hindi po ako humihingi ng pra. Nag-alala lang po siya sa mga anak niya, kaya ilang beses ko lang siyang pinayuhan. Inamin ni Elena na matagal ng problema ni Mang Pepe ang paggastos at utang ng kanyang nga anak. Lalo na nang banggitin niya ang tungkol sa pagpapakasal, ilang beses daw siyang pinuntahan at pinagbantaan ng magkapatid. Sabi nila, lumayo raw ako sa tatay nila. Mag-ingat daw ako. Nakakatakot sila. Tila taos puso ang nga sinabi ni Elena. Ngunit walang ebidensya para suportahan ang kanyang nga salita. Walang recording, text, o saksi. Tahimik na isinulat ni Diaz ang lahat sa kanyang kuwaderno. Ngunit may bumabagabag sa kanyang isipan. Pagkaalis ni Elena, agad na sinimulan ni Diaz ang pag-verify sa alibi niya magkapatid. Una niyang ipinatawag si Paolo sa istasyon. Pumasok si Paolo na naka-Amerikana at may dalang isang folder, tila napakakalmado. Nang tanungin kung nasaan siya noong madaling araw ng insidente, sumagot siya na parang handa na. Nasa isang business trip daw siya sa isang warehouse sa probinsya. Mula sa folder, inilabas niya ang record ng kanyang ikat, resibo mula sa hotel, at iba pa. Kalmadong inilagay ni Paolo ang madokumento sa harap ni Diaz. Noong madaling araw na namatay ang tatay ko, nasa probinsya po ako. Pwede ninyong i-check. Sinuri ni Diaz ang bawat dokumento. Ang oras ng check-in sa hotel, oras ng pagbabayad, at kahit ang record ng pagbili sa isang kalapit na convenience store ay perpekto. Masyadong perpekto. Na naging kahina-hinala. Isinara ni Diaz ang mga dokumento at tinitigan ang mukha ni Paolo. Hindi man lang kumurap ang mga mata nito. Sunod naman ay si Sofia. Pumasok siya sa interrogation room na may mga luha pa sa mata. Sinabi niyang dumalo siya sa kasal ng isang kaibigan nung madaling araw na iyon. Tulad ng kanyang kapatid, naglabas din si Sofia ng dokumento. Ang guestbook ng kasal. Ang selyo sa sobrang abuloy. At isang group picture. Itinuro ni Sofia ang kanyang sarili sa litrato. Tingnan ninyo, detective, kuha po ang litratong yan sa oras na yon. Paano po ako makakapunta sa ibang lugar? Nanginginig ang boses ni Sofia habang namumula ang mamata. Ngunit ang daliri niyang nakaturo sa litrato ay nakapagtatakang kalmado. Sandaling tinitigan ni Diaz ang dulong daliri ni Sofia. Ang alibi ng makapatid ay perpektong nagtutukma. Ang kapatid na lalaki ay nasa probinsya, ang kapatid na babae ay nasa kasal. Pareho silang malayo sa kanilang ama noong madaling araw na iyon. Lumabas si Diaz sa interrogation room at matagal na tumayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang kutob ay patuloy na nagtuturo sa magkapatid, ngunit wala siyang mahawakang ebidensya. Makalipas ang ilang araw, inimbestigahan din ni Diaz ang mataong malapit sa magkapatid. Sa proseso,
Isang pangalan ang lumitaw. Si Ramon Garcia, isang insurance agent na matagal nang nagtatrabaho sa kanilang lugar. Madalas na nakikipagkita si Ramon sa magkapatid. Lalong dumalas ang kanilang pakikita ilang buwan bago mamatay si Mang Pepe. Tahimik na pinuntahan ni Diaz ang opisina ni Ramon. Nakangiting inilabas ni Ramon ang mga dokumento. Maraming insurance contracts na nakapanggalan kay Mang Pepe. Ang na high value insurance na may malaking payot sa oras ang kamatayan ay kinuha sa loop ng maikling panahon. Ngunit sa bawat kontrata, naroon ang mayos na pirma ni Mang Pepe. Matagal na tinitigan ni Diaz ang napirma, ngunit walang mali sa nga dokumento. Subalit, nang may report ang pagkamatay ni Mang Pepe, ang mismong insurance company ang unang kumontra. Dahil ito sa maraming high-value insurance na kinuha sa loop ngang maikling panahon. Dagdag pa, dahil sa kahinahinalang sitwasyon ng pagkamatay, agad na nagpasya ang kumpanya na i-hold ang payot. Nag-anunsyo sila ngang sarili nilang investigasyon. Sa unang pagkakataon, nakitaan ng pagkabalisa ang mukha ng makapatid. Sa parehong panahon, tahimik na bumibisita si Sofia sa iba't ibang ospital bago mamatay ang kanyang ama. Nagrereklamo siya nga matinding insomnia, ngunit gumagamit ngang pangalan ng iba o nagbabayad ng cash. Ang mereseta na nakukuha niya ay laging paunti-unti. Hindi siya kumukuha ngang marami sa isang lugar, kundi paunti-unti mula sa iba't ibang ospital. Ang mapiraso ngang impormasyong ito ay nanatili sa bawat ospital at hindi kailanman napagduktong-duktong. Sandaling naisip ni Diaz na imbestigahan ang prescription records ng pamilya. Ngunit siyang paunangging investigasyong ay mabilis na kumiling sa aksidente. Sabi ang nakatataas, wala nang dahilan para guluhin pa ang nagluluksang pamilya. Sa huli, hindi nahawakan ni Diaz ang hiblang iyon at napilitang sumunod. Sa parehong panahon, pumunta si Diaz sa opisina ng Redevelopment Cooperative. Ang lugar kung saan matatagpuan ang apartment ni Mang Pepe ay kumpirmadong isa sa ilalim sa redevelopment. Ibinigay ng manager ang mga dokumento at maingat na nagsalita. Yung apartment po ni Mang Pepe, halos dumoble na ang halaga. Kamakailan lang, nagtanong ang maanak niya tungkol sa share. Bumigat ang tingin ni Diaz. Agad na sinimulan ng makapatid ang proseso ang mana pagkatapos ang libing. Ang titulo ng apartment ay mabilis na inilipat sa kanilang pangalan. Ang mga dokumento ay maingat na inayos para walang kahit isang sentimo na mapunta kay Elena. Sa bawat pirma at selyo, ramdam ang kalmadong kamay ngang makapatid. Matagal na tumayo si Diaz habang hawak ang kopya ngang nga dokumento nga mana. Ang makapatid na tutol sa pag-asawa ngama at ang lumalaking yaman dalawang bagay na unti-anting naguugnay sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang hawak na ebidensya. Hindi niya maaring gamitin ang kutob lang para patuloy na idiin ang nagluluksang pamilya. Samantala, kumakalat na ang malupit na tsismis tungkol kay Elena. Ang salitang mukhang pra ay kumalat sa bawat eskinita. Ang magkapitbahay ay laging napapadaan sa tapat ng bahay na dapat sanay titirhan nila ni Mang Pepe, nagbubulungan. Kinailangan ni Elenang tisin ang mga tingin ng nga tao tuwing lalabas siya. Sa huli, tahimik na nagsimulang mag-impake si Elena. Habang nag-impake, natakpuan niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito, naroon ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Mang Pepe. Ilang sulat na nag-alala sa kanyang nga anak, at isang kalawangin na susi. Naalala ni Elena ang sinabi ni Mang Pepe nang ibigay sa kanya ang susi. Lahat ng record ko, nasa loop ng truck na to. Hindi pa alam ni Elena ang kahulugan nun, kaya't maingat niyang isinama ang kahon sa kanyang magamit. Sa araw ng pag-alis ni Elena, malamig na hangin ang umihip sa eskinita. Tanging ang matandang mag-asawang may-ari ng lugawan ang nakakita sa pag-alis ng bus. Matagal silang nakatayo at umiling. Nawala na ang pangunahing suspek, at hindi natinag ang alibi niyang makapatid. Ang investigasyon ng insurance company, at ang hinalangang pulisya ay walang narating. Inilagay ni Diaz ang file ng kaso ni Mang Pepe sa isang drawer at tahimik na isinara ito. Ngunit hindi ito ganap na sumara. May nakasabit na parang bahagyang nakabukas. Tila isang senyales na hindi pa tapos ang lahat. Ang kaso ng pagkamatay ni Mang Pepe ay dahan-dahang lumubog sa misteryo. Makalipas ang 4 na buwan, taksibol na. Sa istasyon ng pulisya, bihira nang mabanggit ang pangalang Jose Cruz. Hindi nakahanap ngang matibay na ebidensya ang investigation team at naglabas ang konklusyon. Ang pagkamatay ni Mang Pepe ay pansamantalang itinuring na aksidente dulot ng maling paggamit ng sleeping pills. Ang filing kaso ay inilipat sa isang malalim na cabinet sa bodega. Dahan-dahang naipon ang alikabok sa lumang file. Si Detective Diaz lang ang hindi matanggap ang konklusyon. Gumawa siya ng kopya ng file at itinago sa kanyang sariling drawer. Ang alibi ang makapatid ay nanatili sa kanyang isipan. At ang hindi niya natuloy na pagsisiyasat sa prescription records ang pamilya ay matagal na bumagabag sa kanya.
Tuwing may pakakataon, binubuksan ni Diaz ang drawer at muling binabasa ang mga papel. Nang ideklara ni pulisya na aksidente ito, ang nakahold na insurance money ay ibinigay. Ginamit ni Gay Insurance Company ang konklusyon ni Gay Pulisya bilang batayan para sa pag-apruba. Sa loob ng maikling panahon, malalaking halaga ang pumasok sa bank accounts ng magkapatid. Dagdag pa rito ang paglilipat ng titulong apartment, at naging mayaman sila. Ang pagkamataying kanilang ama ang naging daan para sa kanilang biglaang pagyaman. Walang sinuman ang nagtanong tungkol sa pinakmulan ng pera. Ginamit ni Paolo ang pera para bayaran ang kanyang nga utang sa sugal at sa Maloan Shark. Ang natawak mula sa mga maniningil ay biglang tumigil. Hindi nagtagal. Bumili si Paolo ng isang bagong-bagong imported na kotse. Sa labas, muha pa rin siyang isang disenteng empleyado. Sa harap ng kasamahan, malungkot siyang ngingiti at sasabihing, medyo lumuwak dahil sa manamula kay Itay, parang walang nangyari. Inayos din ni Sofia ang kanyang mautang sa negosyo gamit ang mana. At nagbukas siya ng bagong tindahan sa isang abalang lugar sa siyudad. Sa harap ng tindahan, may magagandang halaman, at maganda ang tingin sa kanyang customer. Isang kawaawang anak na naulila, isang babaeng nagtagumpay sa sariling sikap. Ang masalitang ito ang naging kalasak ni Sofia. Tuwing undas, binibisita nila ang puntot ng kanilang ama. Nakasuot ng itim. May dalang alak at prutas. Pagkatapos mag-alay, iyak sila ng walang tigil sa harap ng puntot. Ang makamag-anak na nakakakita ay nagsasabing, wala nang hihigit pa sa pagiging mabuting anak nila. Ang reputasyon bilang mabuting anak ang naging makapal nilang kalasak laban sa anumang mapanuring tingin, komportable silang nagtago sa likod engam kalazag na yung. Tanging ang matandang mag-asawang mayaringang lugawan ang hindi matanggap ang konklusyon. Ang masipak na lalaking iyon na laging kumakain ng lugaw tuwing madaling araw, ay uminom ang gamot at naaksidente. Matagal na nilang hindi pinaupuan ang pwesto ni Mang Pepe. Kung may upo man doon, dahan-dahan nila itong gagabayan sa ibang upuan. Ang huling salita ni Mang Pepe na may magandang mangyayari ay laging bumabalik sa kanilang pandinig. Tuwing maalala nila ito, natitigilan sila sa paghahalong lugaw. Sa isang malayong siyudad, si Elena ay nag-iisa at may sakit. Hindi alam ng mabagong kapitbahay ang kanyang nakaraan. Tuwing madaling araw, naupo si Elena sa tabi niyang bintana at matagal na nakatingin sa labas. Ang kahihiyang dinanas niya ay hindi kailanman nabawasan kahit lumipas ang panahon. Ngunit ang kahon na iniwan ni Mang Pepe ay maingat niyang itinago sa isang sulok. Paminsan-minsan, binubuksan niya ito para hawakan ang mga lumang litrato at sulat. Sa loob ng kahon, may ilang sulat na nag-alala sa mga anak at ang lumang susingan truck na sinabi niyang naglalaman ng lahat ng kanyang record. Hindi pa rin alam ni Elena ang kahulugan ng susi. Itinago niya ito dahil lamang may bakas ito ngamay ni Mang Pepe. Hindi niya akalain na darating ang araw na muli niyang bubuksan ang kahon. Ang kapatid ni Mang Pepe, si Mateo Cruz, ay hindi rin mapakali. Ang nga pamangkin niya, pagkatapos ngang libing, ay agad na nagwaldas ng yaman. Tahimik na pinanot ni Mateo ang paggastos ng kanyang nga pamangkin at lumaki ang kanyang hinala. Ngunit wala siyang matibay na ebidensya para komprontahin sila. Laging kinikimkim ni Mateo ang kanyang pagkadismaya. Minsan, naupo siya sa harap ng litrato ng kanyang kapatid at bumubuntong hininga. Sinubukan niyang alamin muli ang madetalye ng aksidente sa pamamagitan ng pagpunta sa talyer at insurance company. Ngunit ang balita ay agad na nakarating sa magkapatid. Tahimik na kinausap ni Paolo at Sofia si Mateo. Mahinang sinabi ni Paolo, "Tito, tama na po. Ang dapat nating gawin ay hayaan si Itay na magpahinga ng payapa." Umiyak ding hinawakan ni Sofia ang kamay ng kanyang tiyuhin. Sa harap ng banayat na panggigipit na iyon, tahimik na tumalikod si Mateo. Ang magamit ng kanyang kapatid ay isa-isang ipinagbili. Hindi kayang panorin lang ni Mateo ang nangyayari. Gusto niyang iligtas kahit man lang ang lumang truck. Gumastos si Mateo ngang sarili niyang para makuha ang truck na dapat sana'y dadalhin na sa junk shop. Ang lumang truck na iyon ay minanehong kanyang kapatid sa loob ng 30 taon. Naniniwala si Mateo na nasa loob nito ang mga alaalaeng kanyang kapatid. Ipinak ni Mateo ang truck sa isang sulok ng bakuran ng kanyang bahay sa probinsya. Kapag umulan, tinatakpan niya ito ng makapal na lona. Kapag maaraw, pinupunasan niya ito. Minsan, naupo siya sa driver's seat, hinahawakan ang lumang manibela, at matagal na nanatili ron. Isang malabong pag-asa na darating ang araw na malilinis ang pangalan ng kanyang kapatid ang nagpapanatili sa kanya. Hindi sinabi ni Mateo kaninuman ang paniniwalang ito. Tahimik lang siyang nahintay ng matagal. Ang mga taong may lihim na dinadala sa puso ay nakakalat sa kani-kanilang lugar. Ang matandang mag-asawa sa lugawan ay nagbabantay sa bakanteng upuan.
Si Elena ay nakaupo sa tabingang bintana sa isang malayong siyudad. Pinupunasan ni Mateo ang lumang truck sa bakuran, at si Detective Diaz ay laging tinitingnan ang file sa kanyang drawer. At sina Paolo at Sofia ay lalong yumayaman dahil sa pagkamatay ng kanilang ama. Ang kanilang mga tawanan ay lalong lumalakas, at walang sinuman ang nag-isip na may mali rito. Walang anumang senyales ng hustisya ang makikita. Isang araw, tumayo si Diaz sa harap ng isang cabinet. Hinaplos niya ang pangalan ni Mang Pepe sa lumang file. Ang drawer ay hindi pa rin ganap na nakasara. May puwang nakasingkapis ng isang papel. Ang kaso ni Mang Pepe ay tuluyan ng nalimot ng mundo bilang isang hindi nalutas na kaso. Ngunit sa loob ng drawer na iyon, isang pangalan ang tahimik na naghihintay ng tamang panahon. Mahigit isang dekada ang lumipas. Ilang beses nang nagbago ang panahon, at malaki na ang ipinagbago ang mundo. Kakaunti na lang ang nakakaalala sa pangalang Jose Cruz. Ang ginawa ngang makapatid ay tila tuluyan ng natabunan ng alikabok ng panahon. Sina Paolo at Sofia ay patuloy na namuhay na parang walang nangyari. Taksibol ng 2014. Isang umaga, nakatayo si Mateo sa harap ng lumang truck sa bakuran ng kanyang bahay sa probinsya. Ang truck ay kalawangin na dahil sa paglipas ng panahon. Naisipan ni Mateo na ipayos na ito. Binuksan niya ang pinto ng driver seat at pumasok. Sinimulan niyang linisin ang ilalim ng upuan. Nun, may nasagi ang kanyang kamay. Maingat niyang kinuha ito. Isang maliit na lumang recorder. Puno ito ng gasgas at bakas ang matagal na paggamit. Matagal na tinitigan ni Mateo ang recorder. Naalala niya ang gamit ng kanyang kapatid para i-record ang usapan sa dispatcher at kliyente para hindi makalimutan. Isang ugali na kahit ang mga anak nito ay hindi alam. Sa parehong panahon, sa isang maliit na kwarto sa isang malayong siyudad, naroon si Elena. Ang kanyang sakit ay lalong lumala. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang matagal ng nakatagong kahon. Mga kupas na litrato at sulat, at isang kalawangin na susi. Inilagay ni Elena ang susi sa kanyang palat at matagal itong tinitigan. Noon, malinaw na nagbalik sa kanyang pandinig ang sinabi ni Mang Pepe nang ibigay ang susi. Lahat ng record ko, nasa loop ng track na to. Natigilan ang nadaliri ni Elena sa ibabaw ng susi. Marahil, may naramdaman na si Mang Pepe sa sandaling iyon. Agad na hinanap ni Elena ang balita tungkol kay Mateo. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang track ni Mang Pepe. Hindi nagtagal, nakarating sa kanya ang balita na nasa bakuran pa rin ni Mateo ang track. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Elena ang kahon at pinuntahan si Mateo. Sa una, nag-alangan si Mateo sa pagbisita ng isang estranghera. Nang maingat na ikuwento ni Elena ang kanyang ugnayan kay Mang Pepe, namula ang nga mata ni Mateo. Inilabas ni Elena ang susi mula sa kahon at tahimik na inabot kay Mateo. Nakilala ni Mateo ang susi. Ito ang ekstrang susi ngang truck na laging nakasabit sa baywang ng kanyang kapatid. Magkasama silang naglakad papunta sa truck. Inilabas ni Mateo ang lumang recorder na natakpuan niya ilang araw na ang nakalipas. Matagal na tinitigan ni Elena ang recorder. Ang memorya nito ay malubhang nasira dahil sa paglipas ng panahon at sa impact ng aksidente. Ngunit hindi nila maalis sa isip na maaring naglalaman ito ang boses ng kanyang kapatid. Kinuha ni Mateo mula sa kanyang lumang pitaka ang isang business card. Ang business card ni Detective Diaz, ang investigador na humawak sa kaso. Ang papel ay lukot-lukot na. Matagal na inaplos ni Mateo ang card. Tumango si Elena. Makinig siya sa atin. Sabay tayong pumunta. Sa parehong panahon, si Detective Diaz ay isang veteranong pulis na malapit ng magretiro. Sa kanyang mesa, naroon pa rin ang lumang file ng kaso. Nang dumating sina Mateo at Elena, matagal niya silang tinitigan. Mahigit isang dekada na silang hindi nakita. Maingat na inilagay ni Mateo ang lumang recorder sa harap ni Diaz. Sandaling nagbago ang tingin ni Diaz. Agad niyang ipinadala ito sa Digital Forensics Department para suriin. Sinabihan siyang kahit gaano kasira ang memorya, may pag-asa pa ring ma-recover ito gamit ang modernong teknolohiya. Sinimulan ng forensics team na suriin ang recorder. Natuklasan nilang may bahagiyang audio, ang mahuling sandali bago ang aksidente, na posibleng ma-recover. Nagsimula ang masalang trabaho para buhayin ang data. Ang ilaw en hustisya na matagal ng patay ay muling sumindi. Sa kabilang banda, may hindi inaasahang pangyayari. Si Ramon Garcia, ang insurance agent, ay nasa ospital. May taning na ang kanyang buhay. Ang nasalitaang doktor ay mabigat na dumapo sa kanyang pandinig. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbabago. Humingi si Ramon ng pabor sa kanyang pamangkin na nag-alaga sa kanya. Tito, may isang lumang kahon sa opisina ko. Pakidala mo rito.
Makalipas ang ilang araw, dinalang ang pamangkin ang kahon. Nanginginig na hinalungkat ni Ramon ang laman nito. Pinili niya ang nga dokumentong may kinalaman sa kaso ni Mang Pepe at inilagay sa tabi ng kanyang kama. Sa pagitan nga dokumento, may nga papel na matagal na niyang itinago. Makalipas ang ilang araw, buo na ang desisyon ni Ramon. Maingat siyang tumawag kina Mateo at Detective Diaz. Hindi nagtagal, dumating sila sa ospital. Mahinan ngunit malinaw na nagsimulang magsalita si Ramon. Ang nga insurance policy ni Mang Pepe ay ginawa ng walang pahintulot niya. Isang pag-amin na siya mismo ang pumalsipika nga dokumento sa utos ang makapatid. Tahimik na isinulat ni Diaz ang lahat sa kanyang kwaderno. Ang isang hibla na nawala sa kanya mahigit isang dekada na ang nakalipas ay nasa kanyang makamay na. Ang mangipin ng gulong ng hustisya ay unti-unting umikot muli. Opisyal na muling binuksan ni Diaz at ng kanyang nakasamahan ang kaso. Isa-isa nilang sinuri ang ngakilos ng taong sangkot. Muling pinag-aralan ng team ang alibi ng makapatid. At natakpuan nila ang isang kapansin-pansin na butas. Ang alibi ng makapatid ay nakasentro lamang sa madaling araw ang aksidente. Ngunit ang kanilang kinaroroonan noong gabi bago iyon ay wala sa record. May ilang oras na blanko na parang isang blind spot. Binalutan ng pulang bilog ni Diaz ang espasyong iyon. Ibinigay din ni Elena ang masulat na matagal niyang itinago. Naroon ang mapangungusap na isinulat ni Mang Pepe na nag-aalala sa pagtutol at pagbabanta ng kanyang nga anak. Ang malinis na sulat kamay ay tila may bakas pa rin ng kamay ni Mang Pepe. Ang matandang mag-asawa sa lugawan ay tumestigo rin. Pinatunayan nila na magsisimula na sanang bagong buhay si Mang Pepe at tutol dito ang kanyang mga anak. Ang mga nawawalang tao ay isa-isang bumabalik. Ang manakalimutang bagay ay lumalabas mula sa mga drawer. Ang lupa sa ilalim ng paa nga makapatid, na naniniwalang nakagawa sila ng perpektong krimen, ay unti-unting gumuho. Hindi pa naririnig ni na Paolo at Sofia ang tunok na iyon. Ngunit sa ibabaw ng lumang file ni Detective Diaz, dumarami na ang nga bagong dokumento. Sa tabi ngang pangalan ni Mang Pepe, ang nga pangalang matagal nang naghintay ay isinusulat na. Ilang linggo matapos ang muling pagbubukas ng kaso, ipinatawag muli sina Paolo at Sofia sa istasyon ng pulisya. Ang kanilang nga mukha ay tila kalmado pa rin. Ang mukha nga taong nabuhay nang walang problema sa loob ng mahigit isang dekada. Naupo si Diaz sa harap nila at sandaling nanahimik. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang isang lumang folder sa mesa. Unang inilabas ni Diaz ang testimonya ni Ramon Garcia. Ang katotohanang pakiang nga insurance contracts at may utos mula sa makapatid. Tiningnan lang ni Paulo ang nga dokumento at bahagyang ngumiti. Bakit niyo naman paniniwalaan ang sinasabi ngang isang matandang malapit ng mamatay? Kalmadong sagot ni Paulo. Sa labas, wala siyang pinakitang anumang pakabahala. Ngunit iba ang reaksyon ni Sofia. Sa tuwing lalabas siya sa interrogation room, kapansin-pansin ang kanyang pamumutla. Ilang beses siyang nakitangam nga pulis na balisang tumatawag sa kanyang kapatid sa isang sulok ngang pasilyo. Ang kanilang nga testimonya ay nagsimulang makaiba. Lalo na ang kanilang ginawa noong gabi bago ang insidente. Minarkahan ni Diaz ng pulang panulat ang bawat hindi pagkakapareho. Sinuringang team ang lokasyon ni Paulo noong araw ngang kanyang business trip gamit ang cell site records. Ang madatos na mahirap suriin nun ay maari nang masuri ng detalyado ngayon. Kinumpirmang resulta ang hinala ni Diaz. Ang signal ng cellphone ni Paulo ay hindi nanggaling sa warehouse sa probinsya, kundi sa isang cell site malapit sa bahay ng tiyanyang ama noong gabi bago ang insidente. Matagal na tinitigan ni Diaz ang record. Ang unang bitak sa makapal na pader ng nilang alibi. Sunod, sinubaybayan ng team ang pagbisita ni Sofia sa ospital. Ang reseta na nakakalat sa iba't ibang pangalan, ospital, at cash payments ay isa-isang nakuha. Ang nga piraso na hindi magkakaugnay ay nagsimulang magpakita ngang isang nakatagong larawan. Naging malinaw na matagal nang nagipon si Sofia ng sleeping pills bago ang insidente. Matagal na tinitigan ni Diaz ang kanyang mga tuhod. Ilang taon na ang nakalipas, pinigilan niya ang kanyang sarili na suriin ang nga prescription records ng pamilya. Noong mabilis na kumiling ang investigasyon sa aksidente at pinigilan siya ngang nakatataas. Ang isang piraso ng papel na nawala nun ay bumalik sa kanyang nga kamay pagkatapos ng mahabang panahon. Binuklat ni Diaz ang kanyang lumang kwaderno. Mabigat ang kanyang pagsisisi, ngunit kailangan niyang isantabi muna ito. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Agad na kumuha ng magaling na abogado ang makapatid. Sa unang pakikita, malinaw na sinabi nga abogado ang kanyang plano. Ilang taon na ba ang nakalipas? Kaunti na lang ang natitira. Kailangan niyo lang maktis hanggang doon. Ang prescriptive period para sa kasong murder ay malapit nang matapos. Dahan-dahang tumango si Paulo.
Inayos ni Sofia ang kanyang nakamay at kumurap. Mula nun, naging malinaw ang kanilang estratehiya. Patagalin ang oras at sirain ang bawat ebidensya. Agad na kinuwestiyon ng abogado ang nga ebidensya ni Diaz. Ang testimonya ni Ramon ay sinabi niyang malabong alaala lang isang may sakit. Ang audio mula sa recorder ay hindi raw mapagkatiwalaan dahil sira ito. Sina Paulo at Sofia ay tahimik na nakaupo sa likod ni kanilang abogado at pinapanood ang lahat. Ngunit nababasa na ni Diaz ang kanilang plano. Ang oras ay pabor sa magkapatid. Ito ang kanilang pinakamalaking kalaban ngayon. Sa kabila ng papalapit na prescriptive period, masusing sinuri ni Diaz ang daloy ng pera ng magkapatid. Saan napunta ang insurance money? Saan napunta ang perang galing sa pagbenta ng apartment? Ang perang ipinambayad sa utang, ipinambiling ang kotse, at ipinangtayong ang bagong tindahan ay lahat nakmula sa pakamatay ng kanilang ama. Sa simulang ng daloy na iyon, laging naroon ang pangalan ni Jose Cruz. Dahan-dahang hinaplos ni Diaz ang pangalang iyon. Pinagduktong-duktong ng team ang nga piraso. Lumabas ang nga ebidensya na noong gabi bago ang insidente, lihim na nilagyan ni Paulong sleeping pills ang inumin ng kanyang ama. At si Sofia ang nag-ipon ng gamot mula sa iba't ibang ospital. Ang plano ng magkapatid ay hayaang makmaneho ang kanilang ama na nasa ilalim ng impluensya ng gamot para makmukhang aksidente. Isang plano na mas malupit pa sa direktang pakpatay. Ang paghahanda ng makapatid ay kasabay ang paghahanda ni Mang Pepe sa kanyang kasal. Ang dalawang teamline ay perpektong nag-overlap. Ang oras kung kailan naghahanda ang ama para sa isang bagong simula at ang oras kung kailan naghahanda ang mga anak na sirain ang simula na iyon. Ang pag-overlap na iyon ay malinaw na nakikita sa mga dokumento. Inilagay ni Diaz ang dalawang timeline ng makatabi at matagal itong tinitigan. Ang motibo para pigilan ang kasal at ang koneksyon sa krimen ay naging malinaw. Muling ipinatawag bilang saksi ang manager ng Redevelopment Cooperative. Mahinang nagsalita ang manager. Sabi po ni Mang Pepe nun, ang bahay na ito ay para sa kanya at sa bago niyang makakasama. Lalo pang naging malinaw kung bakit hindi papayag ang magkapatid na mapunta kay Elena ang share ng kanilang ama. Inayos ni Diaz ang maebidensya sa isang malaking timeline. Ang desisyon ng ama na mag-asawa, ang utos ng magkapatid na palsipikahin ang insurance, ang pag-ipon ni Sofia ng gamot, ang pagpapatupad ni Paulo, at ang madaling araw na aksidente. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, biglang lumala ang kalagayan ni Ramon Garcia, ang pangunahing saksi. Sinabi ngang doktor kay Diaz na konti na lang ang oras na natitira. Naging kagyat ang pangangailangan na makuha ang kanyang opisyal na testimonya. Matagal na tumayo si Diaz sa pasilyo ng ospital at tumingin sa labas. Ang pinakamalakas na saksi ay malapit nang mawala. Ang pag-aresto ay tila abot kamay na, ngunit ang papalapit na prescriptive period at ang malubhang kalagayan ng saksi ay sabay na nagpapahirap kay Diaz. Ang mangitingang makapatid ay unti-unting bumabalik. Naghahanda na ang kanilang abogado nga dokumento para patagalin pa ang kaso. Ngunit sa drawer ni Diaz, may ilang alas pa siyang hindi inilalabas. Ang huling bahagyang audio sa recorder at ang lumang kahon na iniwan ni Ramon Garcia. Ang kaso ay muling nasa bingit ngalanganin. Ilang araw matapos lumubha ang kalagayan ni Ramon, nagmamadaling pumunta si Diaz sa ospital kasama ang isang kasamahan. Kung mamamatay si Ramon nang hindi nakakapagbigay nga opisyal na testimonya, ang kanyang nga naunang pahayag ay magiging mahina. Ngunit pagdating nila sa harap ng kwarto, isang puting kumot na ang nakatakip sa kama. Pumanaw na si Ramon nang hindi na muling nakamalay. Matagal na tumayo si Diaz sa harap ng kwarto. Ang pinakamalakas na saksi na magpapatunay sa pamemeke ng insurance ay tahimik na nawala. Malungkot na tumingin sa kanya ang kanyang kasama. Umiling lang si Diaz. Tumingin siya sa labas bago tumalikod. May magabagay pa siyang hindi maring bitawan. Nang malaman ito abogado makapatid, agad siyang kumilos. Ginamit niya ang pagkamatay ni Ramon para sabihing hindi dumaan sa tamang proseso ang kanyang testimonya at kaya't dapat itong ipawalang bisa. Muling naging kampante ang magkapatid. Si Paulo ay nagpakita na ng bahagyang ngiti sa tuwing papasok sa interrogation room. Si Sofia ay bumalik na sa kanyang kalmadong mukha. Muli nilang itinatayo ang kalasak na binuo nila sa loob ng maraming taon. Ngunit isa pang masamang balita ang dumating kay Diaz. Ang mayaringang talyer na huling nag-ayos sa truck ni Mang Pepe ay bumaliktad sa kanyang testimonya. Dati, sinabi niyang may kakaiba sa kondisyon ng sasakyan, ngunit bigla siyang nagbago ng salobin. Wala namang problema sa truck na yon. Lumalang talaga. Pilit na ngumiti ang mayaringang talyer. May kakaiba sa kanyang ekspresyon. Ipinasubaybay ni Diaz ang mayaringang talyer. Napatunayan na ang kanyang nga utang ay nabayaran kamakailan. May malinaw na ebidensya na may nagbayad nito.
Nang subaybayan ang pinakmulan ng para, lumabas ang pangalan ng makapatid. Dahil sa suhol, ang nag-iisang teknikal na testimonya ay nawala. Bumuntong hininga si Diaz habang hawak ang makapal na folder. Habang papalapit ang prescriptive period. Lalong sumasaya ang magkapatid at ang kanilang abogado. Ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay. Ang abogado ay patuloy na nag-file nga mosyon para patagalin ang kaso. Sa interrogation room, sinasadya nga makapatid na magdahan-dahan sa pagsagot. Isang paraan para ubusin ang oras. Nagtimbagang si Diaz sa kanilang pagiging kampante. Sa gitna ng bumabagsak na testimonya at tumatakbong oras, nagpasya si Diaz na hanapin ang anumang tala na maaring iniwan ni Ramon bago mamatay. Hinaluhok nila ang kanyang nakasama ang opisina at magagamit ni Ramon. Salop ngang isang lumang drawer, puno nga lumang dokumento at alikabok, nakita nila ang isang lumang kahon na laging hawak ni Ramon hanggang sa huli. Maingat itong ibinigay ngang kanyang pamangkin kay Diaz. Dinala ni Diaz ang kahon sa opisina at maingat na binuksan. Sa loob, naroon ang isang lumang kwaderno kung saan isinulat ni Ramon ang mga detalye ng mga peking insurance contracts. Sa manilaw-nilaw na papel, maraming beses na nakasulat ang pangalan ni Mang Pepe. Nakadetalye kung kailan at paano inutos ang makapatid ang pamameke. Hinaplos ni Diaz ang bawat salita. Ang namamatay na apoy ng investigasyon ay muling sumiklab. Sa pagitan ng nga pahina, may nakasiksik na isang cassette tape. Lihim na nirecord ni Ramon ang kanyang nga pag-usap sa makapatid. Maingat na isinalang ni Diaz ang tap sa isang player. Pagkatapos ng kaunting ingay, narinig ang boses ng makapatid mula sa nakaraan. Ang pag-usap na hindi dapat mag-asawa ang kanilang ama, at ang pagmamadali na ayusin ang mga papeles. Ang ebidensya na magpapatunay sa motibo at sapwatan ay nasa kamay na ni Diaz. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Diaz. Mula ito sa Digital Forensics Team. Detective. Yung file ng recorder. Nakahanap kami ng paraan para ma-recover ang huling, kritikal na bahagi. May halong pananabik sa boses sa kabilang linya. Matapos ang maraming pagtatangka, malapit na nilang ma-recover ang pinaka-importanteng bahagi nga audio mula sa gabi bago ang aksidente. Humigpit ang hawak ni Diaz sa telepono. Samantala, ang mayaring ang talyer na nasuhulan ay hindi mapakali. Dahil sa kanyang kasinungalingan at sa takot na mahuli, hindi na siya makatulok ng maayos. Hindi pinalampas ni Diaz ang pagkakataon at muling ay pinatawag ang may-ari ng talyer. Sa loob ng interrogation room, mahinahon siyang nagsalita. Ipinaalala niya kung gaano kabuting tao si Mang Pepe at kung anong kalupitan ang ginawa ngang makapatid. Nagsimulang manginig ang mga kamay ngang may-ari ng talyer. Kumbinsido na ang magkapatid na panalo na sila dahil sa pagbaliktad na testimonya at pagkamatay ni Ramon. Si Paulo ay muling nagmamaneho ng kanyang imported na kotse at si Sofia ay muling binuksan ang kanyang tindahan. Ngunit sa hindi nila alam, ang matala na iniwan ng isang namatay na kasapwat at ang huling boses ng kanilang ama ay unti-unting nabubuhay. Ang masalita sa lumang kwaderno at ang tunok mula sa recorder ay nagugnay na. Halos mapuno na ang drawer ni Diaz. Ang abogado ay naghahanda na ang kanyang huling estratehiya para patagalin ang kaso, kumbinsidong malapit na ang prescriptive period. Samantala, si Diaz at ang kanyang team ay nagpupuyat para ayusin ang naebidensya. Ang mailaw sa istasyon ng pulisya ay nanatiling bukas hanggang madaling araw. Muling binuksan ni Diaz ang lumang file ang kaso. Sa ibabaw nga dokumentong kinailangan niyang isara nun, nakapatong na ngayon ang makakapal na bagong ebidensya. Ang kuwaderno ni Ramon, ang tap, ang cell site records, ang mga datos mula sa Redevelopment Cooperative, at ang mga reseta ni Sofia. Ang lahat ng piraso ay bumubuo na ng isang malaking larawan. Sa sandaling akala ay makakawala na ang mga suspek, ang mga bumagsak na ebidensya ay muling tumatayo sa hindi inaasahang paraan. Ang mga talangan namatay at ang determinasyon ng mga buhay ay sa wakas ay nag-ugnay. Isinara ni Diaz ang folder at tumingin sa labas. Papasikat na ang araw. Ang laro ay malapit ng magbago. Ilang araw na lang bago matapos ang prescriptive period sa unang bahagi ng 2015. Isang umaga, tumawag ang BI Forensics kay Detective Diaz. Ang audio mula sa sirang recorder, ang tunog mula sa gabi bago ang aksidente, ay ganap nang na-recover. Nagmamadaling pumunta si Diaz sa laboratorio. Sa loob ng analysis room, maraming eksperto ang naghihintay. Sa mesa, makatabi ang lumang recorder at ang na-recover na audio file. Maingat na pinindot ng isang analyst ang play button. Pagkatapos ang kaunting ingay, umalingaw-ngaw sa silid ang mga boses mula sa nakaraan. Ang unang narinig ay ang boses ni Mang Pepe. Pagkatapos, dalawang boses na pamilyar kay Diaz ang sumunod. Sina Paulo at Sofia.
Kinukwestiyon nila ang kanilang ama tungkol sa planong pagpapakasal. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo, narinig ang mahinang kaluskos. Ang tunong isang taong maingat na naglalagay ng kung ano sa inumin ng kanilang ama. Hindi nagtagal, nagsimulang bumagal ang pananalita ni Mang Pepe. Ang kanyang masalita ay naging malabo, at ang kanyang pahinga ay bumigat. Lahat ng nasa silid ay napahinto sa pahinga. Nakapatong ang makamay ni Diaz sa kanyang natuhod habang nakikinig. Sa loob ng ilang minuto, ang perpektong alibing ng makapatid ay gumuho. Ang boses ni Paolo na dapat ay nasa probinsya at ang boses ni Sofia na dapat ay nasa kasal ay parehong narinig sa isang lugar, sa isang oras. Sa bahayang kanilang ama noong gabi bago ang insidente. Pumikit si Diaz at bumuntong hininga. Ang boses na hinintay niya ng mahigit isang dekada ay sa wakas ay lumabas na. Walang sinuman ang nakapagsalita. Bumalik si Diaz sa opisina at inayos ang lahat ng ebidensya. Ang kwaderno at tape ni Ramon, ang cell site records, ang reseta ni Sofia. Ang ebidensya na nagpapatunay sa kanilang plano, motibo, at pagtatangkang pagtakpan ang krimen ay kumpleto na. Agad na humingi ng arrest warrant si Diaz bago pa man matapos ang prescriptive period. Nung hapong yon, kumilos ang team ni Diaz. Isang grupo ang pumunta sa opisina ni Paolo, ang isa naman ay sa tindahan ni Sofia. Si Paolo ay natigilan nang makita si Diaz sa kanyang opisina. Si Sofia naman ay nabitawan ang kanyang hawak nang makita ang mga pulis sa pintuan ng kanyang tindahan. Ang maskarang pagiging mabuting anak ay, sa wakas ay natanggal. Sa interrogasyon room, si Sofia ang unang bumigay. Humagulgol siya. Inutos lang po sa akin ni Kuya. Siya ang unang nagsabi na pigilan natin ang kasal, siya rin ang nagsabi na kumuha ako ng gamot. Inilipat ni Sofia ang lahat ng sisi sa kanyang kapatid. Isinulat ni Diaz ang lahat. Sa kabilang silid, narinig ni Paolo ang sinabi ng kanyang kapatid. Namula ang kanyang muha. Hinampas niya ang mesa at sumiga. Sino ba ang nagipon ng gamot mula sa iba't ibang ospital? Siya ang unang umiyak at nagsabing hindi niya matanggap na mag-asawa si Itay. Ang pagkakaisa ngang makapatid na binuo nila sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lang ang isang hapon. Ang makapatid na dating nagpoprotekta sa isa't isa ay ngayon ay nagsisisihan. Isa-isang. Lumabas ang mga detalyeng gekriman. Mula sa plano, sa pagkuha ng gamot, hanggang sa pagpapanggap na aksidente. Ang may-ari ng talyer na nasuhulan ay umamin din, tumanggap po ako ang pera. Hindi na po ako makatulog pagkatapos. Ang huling pader ng depensa ng makapatid ay tuluyan ng gumuho. May isa pang tunog sa narecover na audio. Sa huling sandali ni Mang Pepe, habang lumalabo ang kanyang isipan, tinawag niya ang pangalan ng kanyang na anak. Dalawang pangalan na masakit pakinggan. Nang iparinig ang audio sa korte, hindi makatingin sina Paolo at Sofia. Tahimik na yumanik ang kanilang ngabalikat. Walang anumang depensa ang ubra sa harap ng boses na iyon. Si Elena, na matagal na pinaratang ang mukhang pra, ay sa wakas ay nalinis ang pangalan. Malinaw na sa investigasyon na tunay niyang minahal si Mang Pepe at sinubukan pa siyang protektahan. Ang dahilan kung bakit pilit siyang pinalayas ni makapatid ay parte rin ng kanilang plano upang alisin ang tanging tao na maaring humadlang sa kanila. Ang matandang mag-asawa sa lugawan ay hindi makapaniwala nang mabalitaan ang resulta. Ang kanilang paniniwala na hinding-hindi magpapakamatay si Mang Pepe ay napatunayan. Matagal nilang tinitigan ang pwesto kung saan laging nakaupo si Mang Pepe. Si Mateo naman ay nabawasan ng bigat sa dibdib. Ang lumang truck na iniligtas niya ang naging susi sa paglutas ng kaso. Matagal niyang hinaplos ang truck. Ang balita na pinatay ng mga anak ang kanilang ama para sa pra ay gumimbal sa publiko. Ang media ay nagunahan sa pagulat ng krimen. Maraming tao ang nagulat kung paano ang isang kaso na matagal ng sarado ay nabigyan ng hustisya. Ang makapatid na matagal nang nagtago, sa likod ng perpektong krimen ay wala nang mapagtataguan. Sa harap ng huling boses ng kanilang ama at ng mga talangan namatay na kasapwat, tuluyan silang gumuho. Wala na ang kanilang pagiging kampante. Habang pinapanot ni Diaz ang pag-alis ng makapatid, tumingin siya sa labas. Ang langit ay tahimik, tulad ng madaling araw, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang makapal na hamok ay unti-unti nang nawawala. Sa araw ng paghatol, puno ang korte. Pumasok sina Paolo at Sofia na nakaposas. Sa harap, nakaupo si Mateo at ang mag-asawang may-ari ng lugawan. Si Elena ay nasa likuran, may hawak na panyo. Binasa ang hukom ang hatol. Isang mabigat na sentensya para sa planadong pagpatay at pandaraya sa insurance. Ang hustisya na matagal nang naantala, ay sa wakas ay naisakatuparan. Dun lang napaktanto ang makapatid ang bigat ang kanilang ginawa. Humagulgol si Sofia.
At si Paulo ay napayuko. Ngunit huli na ang lahat. Sa labas ng korte, malamig ang tingin ng matao sa kanila. Bumalik si Mateo sa puntot ng kanyang kapatid at lumuhod. Tahimik niyang sinabi sa kapatid na naibalik na niya ang dignidad nito. Bumalik si Detective Diaz sa opisina at kinuha ang lumang file. Ang drawer na hindi kailanman ganap na sumara. Hinaplos niya ang filaot nila yang huling sayo. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay sa wakas ay gumaan. Bumalik si Diaz sa pinangyarihan ng krimen. Muli, makapal ang hamok. Naalala niya ang lumang truck at ang katotohanang natutulok sa loob nito. Yumuko siya. Sa parahong araw, binisita rin ni Elena ang puntot ni Mang Pepe. Inilabas niya ang malumang sulat at ang susingang truck. Ang pangarap nilang magkasama ay hindi natupad, ngunit ang kanyang pangalan ay nalinis na. Inilagay niya ang susi sa ibabaw ng puntot. Ang singsing na ipinagawa ni Mang Pepe ay hindi kailanman naibigay. Ngunit ito ang simbolo ng huling pag-ibig ng isang ama na buong buhay ay ibinigay sa kanyang mga anak. Kung hindi dahil sa huling boses ng namatay at sa mga tala ng isang nagsisizing kasabwat, ang kasong ito ay mananatiling isang misteryo. Pinatunayan ng kasong ito na walang perpektong krimen. Ang sugat na iniwan nito ay hindi kailanman maghihilom. Ang matandang mag-asawa sa lugawan ay patuloy na binakante ang upuan ni Mang Pepe. Ang trahedya ng magkapatid na tinalikuran ang kanilang ama para sa para ay nagsilbing isang malamig na babala. Ang kasong ito ay tahimik na nagsasabi na gaano man katagal, ang katotohanan ay laging lalabas. Ang determinasyon ng mataong hindi sumuko sa harap ng isang maling kamatayan ang siyang nag-alis ng kadiliman. Isang lumang recorder, isang lumang susi, at ang pananampalataya ngang ilang tao ito ang nagtulak sa kadiliman. Ang pangalan ngang isang taong buong buhay ay inilaan, sa kanyang maanak ay sa wakas ay naibalik sa tamang lugar. Sa isang mahamok na daan, ang pangalan ni Jose Cruz ay tahimik na nanatili. Sa huli, ang katotohanang inakalang may lilibing magpakailanman ay lumabas dahil sa isang lumang recorder at sa mataong hindi sumuko. Ang pag-ibig ng isang magulang ay kakaiba. Kahit talikuran ng anak, hindi sila bumibitaw. Ngunit sa sandaling sukatin ang pag-ibig na iyon gamit ang bigat ng pra, ang isang tao ay nawawalan ng pagkatao. Naway ang kwentong ito ay maging paalala sa atin na pahalagahan ang nga taong mahal natin. Gaano man katagal, ang katotohanan at pag-ibig ay laging mananay.